Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Raymond, isang karpentero dito sa probinsya namin sa Mindanao. Sa edad ko ngayon, binata pa rin ako at hindi pa nagkakanobya ulit. Ang pinakahuli kong babaeng minahal ay pumanaw dahil sa kulam. Namatay si Gina dahil sa kapangyarihang itim ng isang matandang hukluban. 2 dekada nang nakakalipas pero sariwa pa rin sa akin ang lahat. Ang pinagdaan ng parusa at paghihirap na pisikal ng babaeng tanging minahal ko. Noong 25 taong gulang pa lamang ako. Magkababata kami ni Gina. Magkalaro kami noong mga kinder kami at naging magkaklase hanggang high school. Nung nasa 14 anyos kami ni Gina ay medyo nagkalayo kami ng landas. Dumating kasi mula sa Japan ang tatay niyang husto at pinagbawalan na siyang makipagkita sa akin. Gwapang tatay ni Gina. Naitago na lamang natin sa pangalang Eros. Mistiso, matangkad, matikas. Higit sa lahat, magaling mambola ng babae. May pagkapresko din ito kaya kinaiinisan ng mga kalalakihan sa lugar namin. Isa na ako doon. Hindi ko mapigilan ang sarili kong hindi mainis kay Mang Eros. Panay kasi ang panlalait nito sa itsura ko at talagang pinaparinig niya sa akin na hindi niya ako gustong maging kaibigan ng anak niyang si Gina. Dahil mahirap lamang umano kami. Hindi tulad ng ama niya. Mabait at hindi mahangin si Gina kahit na maganda siya at may kaya sa buhay. Magalang si Gina sa mga nakakatanda sa kanya, lalo na sa mga lolang uugod-ugod. Mahilig sumali si Gina sa mga outreach program namin sa mga home for the elderly at mga facilities na nag-aalaga ng mga inabando ng mga lolo at lola. Sa hilig niyang mag-alaga ng matanda, doon pa lang, napatibok na ni Gina ang puso ko. Alam ko kasi na magiging mabuti siyang ina sa magiging anak namin. Yun ay kung magiging kami at magkakatuluyan sa dulo bilang mag-asawa. Pero nang dumating mula sa Japan si Mang Eros ay parang nabawasan ng pag-asa kong maging asawa ang kababata kong matagal ko ng lihim na iniibig. Minsan, niyaya ako si Gina na manood ng sine sa bayan. Pumayag naman siya at kapwa kaming natuwa sa pinanood naming nakakatakot na pelikula. Naniniwala ka ba sa ganon? Tanong ni Gina. Aling ganon? Sa mga mangkukulam. Totoo ba yon yung sa pelikula? Oo naman, naniniwala ako sa kulam. Alam mo ba yung tiyahin ko, may kakaibang kwento ng mamasukan siyang kasambahay sa isang malaking bahay sa Tagaytay. Bigla ko nalang sinabi yon kahit na sinabihan ako ng tita Lena ko na huwag ikikwento yung naranasan niyang kababalagan. Pumasok kami sa isang maliit na kainan ni Gina. Umorder kami ng mga pagkain. Bago ko sinimulan ang kwento ng tita Lena ko sa kanya. Kinuwang kasambahay ang tita Lena ko na mag-asawang may edad na. Nang magbakasyon ng mga ito sa probinsya namin. Si tita Lena kasi ang tour guide nila noon. Nabaitan sila sa tita ko at nalaman ng mag-asawang pangalanan na lamang nating Mr. at Mrs. Cruz na gustong-gusto talagang makarating ng Maynila ni tita Lena. Kaya inalok nila itong magkasambahay muna sa Tagaytay. Nangako naman sina Mr. and Mrs. Cruz na kapag naipaayos na ang mansyon sa Tagaytay ay ilipat nila si tita sa Manila para doon tumayong kasakasama sa bahay ni Mrs. Cruz habang nasa planta ang asawa. Pumayag si Tita Lena at sumama na agad paluwas ng Luzon
kasama ang mag-asawa na ito. Inulit sa kanya sa biyahe na bago umano siya dalhin sa bahay na mag-asawa sa San Juan, sa Manila. Sa Tagaytay umano muna siya magbabantay ng bahay bilang umalis na lamang umano bigla ang dating matandang kasambahay nila dito, na si Lucia. Wala nang nagawa ang Tita Lena ko kundi ang pumayag kahit na nung unang kita niya pa lang daw sa mansyon sa Tagaytay ay nakaramdam na siya ng kakaibang bigat sa dibdib at negatibong aura. May ESP kasi ang Tita Lena ko, extrasensory perception. Meron siyang third eye na matagal na niyang itinatago sa mga kaibigan niya pero alam naman naming lahat sa pamilya. Nakakakita ng mga masasamang espiritu, multo, at kakaibang nilalang si Tita Lena. Bata pa lang siya. At ang magandang aspeto ng pagiging espesyal niyang tao, marunong siyang manggamot. Pero hindi niya ito pinamamalita sa buong probinsya namin. Kaya kinatatakutan siya ng mga mangkukulam sa lugar namin noon. Ilag ang mga ito sa tita ko. Nang papasukin umano si Tita Lena na mag-asawa sa loob ng magandang bahay na ito, sukang-suka raw siya sa sumalubong sa kanyang amoy. Sobrang nakakasulasok umano sa lalamunan ang amoy bulok na laman ng tao. Hindi ito naaamoy ng mga amo niya. Siya lang ang nakakalanghap. Bukod dito, pumigat ang mga paa at hita niya. Para umanong may 10 batang nakalambitin sa mga hita niya habang pinipilit niyang pumasok sa loob ng mansyon na yon. Kakaiba rin ang tingin niya sa estruktura ng bahay. Kubikong raw ito. Hindi pantay sa paningin niya. Kaya nakaramdam siya ng hilo. Bukod sa nahirapan siyang huminga sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Tinanong umano ni Tita Lena kung sino ang huling tumira sa bahay. Sumagot ang mag-asawa. Si Lucia, yung huling nagbantay sa malaking mansyon. Sino po ba si Lucia? Masungit na matanda. Tawa at sagot ni Mr. Cruz noon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano pagre-retiruhin si Lucia sa pagkakasambahay sa amin Dahil sa labis niyang katandaan. Naging bugnutin na siya at parang ulyanin minsan. Uugod-ugod na siya. Kuba na. Hindi na niya kaya pang maglaba at maghugas ng mga pinggan ng maayos. Di katulad nung una ko siyang kunin dun sa probinsya nila sa Panay. Kwento pa ni Mrs. Cruz nun. Kinilabutan bigla si Tita Lena nang malaman niyang hindi taga Maynila ang dating nakatirang kasambahay sa mansyon. Napangiti na lamang siya noon. Hinatid si Tita Lena sa tutulugan niyang silid na nasa bandang likuran ng kusina. Doon ay maayos siyang binilinan ng mga amo niya na huwag magpapapasok ng mga estranghero sa mansyon. At huwag na huwag niyang iiwanang hindi nakakandado ang lahat ng pintuan ng kabahayan. Pagkatapos nun, bago pa tuluyang kumagat ang dilim, umuwi na sa Maynila ang mag-asawa at naiwan si Tita Lena ng hapong yun sa mansyon na ito. Naiwan siyang mag-isa. Kahit naramdam niyang mahigit sa 30 presensya ang kasama niya sa loob ng mansyon. Hindi pa nga lamang umano nagpapakita sa kanya. Isa-isa. Hindi pa halos nagtatagal ng oras ay nakarinig na ng kalampag mula sa itaas ng bahay ang tiyahin ko. Nakumpirma niya na hindi siya nag-iisa sa loob ng madilim na bahay na yon. Inilabas ng Tita Lena ko ang mga sandata niya mula sa tampiping dala niya. Bitbit ang isang maliit na sisidlan ng mga halamang gamot. Pinatuyong dahon ng atis, sinindihang insenso at kamangyan, tsaka isang malaking garapon ng dinurog na buto ng dayap at asin. Tinungo ni Tita Lena
ang ikalawang palapag ng bahay na yon. Nangilabot ang tiyahin ko nang makita niyang may malaking marka sa gitna ng sahig ng receiving area sa ikalawang palapag ng mansyon. Inukit sa mulabing sahig ang isang pentagram na tila ba kahugis ng parol na sumasagisag sa kadiliman. Sa paningin ng Tita Lena ko, nag-aapoy umano ang linya ng napakalaking inukit na kung anong letra o simbolo sa sahig na yon. Napaatras siya ng bahagya, pero hindi siya nagpagabi sa takot na nagsimula ng gumapang sa mga paa niya. Habang nanlalamig na ang mga mabibigat niyang paa at binti, ay kinuha umano ng Tita Lena ko ang dinurog na dayap at asin. Ibinudbod ito sa bawat linya ng marka sa may sahig. Isang matandang babae ang narinig niyang sumigaw mula sa kung saan. Natigilan ng tiyahin ko sa ginagawa niya. Nanahimik siya at maya-maya pa ay nakarinig siya ng mga platong nababasag at mga basong lumilipad sa ere. Malalakas na tunog na parang may lasing na nagbabasag ng babasagin sa kusina. Mabilis na tiningnan ng Tita Lena ko ang nangyayari sa kusina pero nahintakutan siya nang makitang walang katao-tao dito. At maayos na nakalagay sa mga kabinet ang mga baso at pinggan. Malinis ang hapagkainan at kusina pero malamig ang buong paligid nun. Muli umano siyang nakarinig ng iyak ng matandang babae. Umaalingaw-ngaw umano ang boses nito na tila galit na galit nun. Bit-bit ang mga pangontra niya. Inikot niya ang buong mansyon para hanapin ang matandang umiiyak. Madilim na umano nun, kaya binuksan niya ang ilaw. Walang ilaw, walang kuryente. Bakit walang ilaw? Brownout ba? Tanong ni Tita Lena sa sarili niya. Napilitang lumabas ng mansyon si Tita para silipin ang kapitbahay kung may ilaw sila nun. Lahat umano ng natanaw niyang bahay, may kuryente. Napailing si Tita. Bumalik siya sa loob ng mansyon at naghanap ng kandila. Nangilabot umano siya nang makaamoy siya ng upos na kandila mula sa mismong silid niya. Lumakad siya ng marahan para tingnan ang kwarto. Halos napasigaw ang tita ko at halos nabitiwan umano niya lahat ng pangontra niya nang makita niyang maraming malalaking kandilang pula ang nakatirik sa bawat bahagi ng silid tulugan niya. Sino ang nagtirik ng mga kandilang to? Napatakbo pa palabas ng bahay si Tita Lena at doon siya sumigaw sa may tarangkahan. Itinili niya ang takot sa dibdib niya nang biglang, "Huwag ka maingay!" Sigaw ng isang matandang babaeng nakaitim na sobrang puti ang mukha. Nakatayo sa pintuan ng mansyon ng matandang yon. Naramdaman agad ng tita ko na ang matandang ito isang hukluban. Ang hukluban sa ibang probinsya ay isang matandang babae na maituturing na makapangyarihang mangkukulam, nakampon ng alagad ng dilim. Nagdudulot ng pinsala sa pamamagitan lamang ng pagturo ng kanyang daliri sa kanyang hinahangad na biktima. Hindi tulad ng mangkukulam o mambabarang, ang hukluban ay hindi kailangang gumamit ng basahang manika, karayom at malaking kawa sa pagluluto ng mga likido para makapinsala sa iba. Ang presensya lamang nito ay sapat na para makulam ka. Kayang-kayang pumatay ng hukluban
sa isang duro niya lamang sa biktima. Napanganga si Gina sa kwento. Anong nangyari sa Tita Lena mo nang nakita niya may huklubang nakatayo sa pintuan ng mansyon? Mabilis na tanong ni Gina noon. Nakaramdam agad ng panlalambot ng katawan ng Tita Lena ko nang sigawan siya ng matandang hukluban. Lalo pang nanghina ang tiyahin ko nang kausapin niya ng malapitan ang mangkukulam na yon. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Ako ang bantay dito. Paano ka nakapasok dito? Tanong ng hukluban na yon. Lucia. Ikaw si Lucia. Lumayas ka sa baluarte ko kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo sa harapan ko. Banta ng hukluban na tila bagang inaari na ito ang binabantayan na bahay. Pero lumaban si Tita Lena sa kapangyarihang itim ni Lucia na nararamdaman na niyang gumagapang sa mga ugat at kalamnan niya noon. Unti-unti nang nauupos ang tita ko nang magtapat sila ng hukluban. Pinapalayas ng Lucia na ito ang tita ko. Pero ito ang eksaktong isinagot ni tita sa kanya. Mga katagang may pagkalatin nun, pero dasal rin. Mahaba ang orasyon ni Tita Lena na tila lumapnos umano sa balat ng matandang hukluban. Nagsisisigaw itong umalis, tumakbo papalabas ng tarangkahan. Nagmumura at umiiyak sa sakit. Naawa ang Tita Lena ko kay Lucia dahil uugod-ugod na siyang nang tumakbo papalabas ng subdivision. Biglang nagkaroon ng kuryente sa mansyon. Isang senyales na napalayas na ng tita ko ang kalaban. At magmula noon, hindi na bumalik pa ang matandang hukluban na yon sa mansyon. Gina! Gina! Pinutol ng kaibigan naming si Lydia ang kwentuhan ng sumugod siya sa restaurant. Ang tatay mo, may kaaway na matanda sa palengke. Sambit nito. Napatakbo kaming magkakaibigan sa palengke para tingnan ang sitwasyon ni Mang Eros. Naabutan namin si Mang Eros na kulay talong na habang hindi makagalaw na nakatingkayad sa harapan ng isang matandang babaeng Kuba na buhaghag ang inuuban na buhok at balikong ang mga paa. Nangilabot ako noon nang makita kong nakaduro ang matanda kay Mang Eros at tila may ibinubulong sa hangin na kung anong dasal. Pumagitna si Gina sa tatay niyang mistula ng bangkay sa kulay at anyo sa galit na matandang babae. Habang itong matanda ay patuloy na nagdadasal noon. Tama na po. Ako na po yung humihingi ng tawad para sa nagawang mali ng papa ko. Pakiusap ni Gina sa babae pero lalo itong nagpuyos sa galit. Mabilis nitong sinabunutan si Gina at nilagasan na mahigit sa isang dakot na buhok. Sinilid niya sa loob na itim niyang duster ang buhok na nakuha niya noon mula sa ulo ni Gina. Bago ito pumitik at tumalikod kay Mang Eros. Nagapuhap ng hangin ng mayabang na ama ni Gina. Para itong nalunod sa paghahabol ng hininga. Hingal na hingal ito noon. Papa, anong nangyari sa inyo ng matandang yan? Nasaan na yung matandang hukluban na yon? Lahat ng mga tao napatingin sa direksyon na tinahak ng matandang babae pero mabilis itong naglaho sa paningin namin. Nagkwento sa gitna ng mga tao sa palengke si Mang Eros. Namimili umano siya ng uulamin nila para sa punan. Nang mabangga niya yung matandang yon. Hindi naman niya umano gustong banggain pero hindi lang talaga niya nakita ito.
Nagpatuloy umano siya sa paglalakad. May malaking bato umano na pumukol sa batok niya. Paglingon niya ay naroroon ng matanda na galit na sinasabing tinulak umano siya ni Mang Eros. Kesyo nadapa umano siya pero hindi niya ito tinulungan. Ang sabi pa ni Mang Eros, paharang-harang kasi umano sa daan ng matanda. Hindi naman sa kanyang palengke. Pinagduduro pa umano siya ng matanda nun. Galit na galit yung kwento ni Mang Eros. Pero hindi pa nakakahinga halos si Mang Eros para ituloy ang kwento niya. Nang bigla na lang bumagsak sa semento si Gina. Humampas ang ulo nito sa gutter at nangisay na lamang ng ilang segundo bago bumula ang bibig. At nawalan ng malay tao. Nagsigawan ng mga kababaihang nakasaksi sa palengke. Lahat ng usisero ay nakisiksik sa pultong ng mga tsismoso at tsismosa sa masikip na palengking yon. Sir Seth, walang epilepsy o anemia o anumang sakit si Gina sa pagkakaalam ko. Hindi ako nakagalaw kaagad sa pwesto ko. Nagulat ako sa nangyari sa kanya. Nakita ko na lamang na umiiyak si Mang Eros dahil wala na umanong pulso si Gina. Itinakbo namin siya sa ospital pero 1 oras ang layo ng ospital mula sa palengke noon. Ewan ko ba kung bakit magkakalayo ang mga mahalagang institusyon sa probinsya namin. Habang nakasakay kami ng jeep, nasilayan ko ang matandang hukluban na kaaway ni Mang Eros na nakangising hawak ang buhok ni Gina habang nakatayo sa gitna ng mga nagkukumpulang mga tao. Alam kong malaki ang kinalaman ng matanda sa nangyaring pagtumba sa semento ni Gina noon. Pagdating ng ER ng ospital, kulay talong na si Gina. Matigas na ang mga kamay niya. Wala na siya. At ang sabi ng doktor, inatake umano ito sa puso. Iyak ng iyak si Mang Eros. Halos bugbugin pa ni Mang Eros sa mga doktor sa ER dahil alam niyang walang sakit ang anak niya. Hindi ko ipinakita kahit kanino ang pagtangis ko sa pagkawala ni Gina. Nagluksa ako mag-isa kahit na gabi-gabi akong nagbantay sa lamay niya. Ayaw akong makita ng tatay ni Gina dahil malas umano akong kaibigan. Tsaka ramdam ko talaga na ayaw niya sa akin dahil nga sa mahirap lamang kami at hindi naman ako kagwapuan. Noong ililibing na si Gina ay maraming mga kaklase namin ang nakipaglibing. Lahat kami ay nakaputi pero sa may isang tanging nakaitim na nilalang na napansin ko na nakatayo sa ilalim ng puno. Mga 25 metro lamang ang layo mula sa nitso na paglalagakan ni Gina. Yung matandang hukluban na naging kaaway ni Mang Eros nun, nakatayo sa ilalim ng puno. Hawak pa rin ito ang binunot niyang buhok mula kay Gina. Tinitigan ko siya habang dinarasal ang orasyon na itinuro sa akin ng tita Lena ko ng tahimik. Galit at puot ang tanging nakita ko sa mga mata ng hukluban. Nang lapitan ko ang matanda, bigla na lamang itong nawala. Kasamang naglaho ng hanging habagat dahil nagsimulang umulan ng mabigat nun. Kasing bigat ng loob ko sa hukluban. At sa nangyari, lalong-lalo na sa tatay ni Gina na para sa akin ay siyang dapat sumagot ng higanti at parusa ng matandang hukluban na yon. Malungkot man ang sinapit ng buhay ng pag-ibig ko pero marami akong natutunan mula sa sariling kwento ko. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request.
Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge. Okay? Shoutout sa mga nag-renew ng kanilang membership sa YouTube natin. Happy 1 month Maria Victoria and Crisette Reposo. Happy 2nd months Toots. Happy 9th Rowena Catalan. Happy 13th Inali 8519. Happy 15th Sabina Magdaleno. Happy 17th MCZ. Happy 18th Margaret Salamuding Esparza. Happy 19th Vanessa Ann Quintos. Happy 22nd Leticia Suzuki. Happy 24th IM. Happy 28th Miss KCA. And happy 35th Cairo Sarankin and Col Diaz. Salamat. Sa mga nag-message naman, sir. Sana ay nasa maayos kayo. Shoutout po from Kuwait, from Kim Joy Gilvero. Pa-shoutout po Razel Garcia, lagi po ako nakikinig sa inyo everyday po habang naglilinis ng bahay. Thank you from Zel Militar. Magandang umaga, ito po ulit ako. Pa-shoutout po sa twin sister ko na si May Ann Milar at sa lahat ng listeners ng channel na to, sir. At happy 13th anniversary sa amin ng asawa ko, Dexter Matalobos. Wow, mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Salamat po from Maylani Milar Matalobos. Ayun lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Siyempre bukas ulit.